Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon at nakakasama natin. Naniniwala po ako na ang Panginoon ay inihanda niya na ang ating mga puso para nang sa gayon maging magandang sisidlan ng kanyang banal na salita. Minsan pa po, pwede po bang batiin natin at least 2 o 3 tao na nakaka-bless na good morning? Praise the Lord. Amen. Tayo po ngayon ay nasa third topic ng ating series for the month of May entitled Give and Take. Nasabi natin dito that why helping others drives our success. Bakit kung kailan ka nagbigay, doon ka nagkaroon? Bakit kung kailan ka nabawasan, doon ka lalong sumagana? Bakit kung kailangan ka naglingkod, doon ka palalong nanguna? Bakit kaya ganon? Yung buhay, ganun po talaga tumatakbo ang buhay at ang akala ng iba ay kahihiyan ito o kaya sinabi ko nga, di ba, bakit maraming mga tao masyadong nagpapakadulabhasa pagdating sa pangunguna pero nakakalimutan yung matinding epekto ng paglilingkod sa iba, pagbibigay, pagsasakripisyo pagdating sa kanyang tagumpay. So napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon. Maganda po na habang pinag-uusapan natin ito, tayo po ay nagbubulay-bulay sa ating kalalagayan sa buhay. Yun po talaga yung word, kalalagyan natin sa buhay, yung estado natin sa buhay, o yung, alam mo yun, yung present na status natin na kung saan gusto mo pang lumago. Naniniwala naman po ako mga kapatid that the greatest room in this world is the room for improvement. Lahat po tayo ay may igaganda pa. Lahat tayo ay may iaayos pa. Naniniwala ako yung katabi mo maganda na o pogi na. Tingnan mo. Pero alam mo ba may igaganda pa yan at may popogi pa yan? Pwedeng mabait ka na pero may ibabait ka pa. Pero pwedeng mabuting tao ka na pero may bubuti ka pang tao. Pwedeng mayaman ka na pero may iyayaman ka pa. Pwedeng malago ka na pero may ilalago ka pa. Kasi hanggat tayo po ay nabubuhay, dapat hindi tayo humihinto sa paglago. Because the day, may kasabihan nga po that the day the tree stops growing is the day the tree starts dying. Yung araw na kung saan ang puno ay huminto ng lumago, yan yung araw na kung saan siya ay mawawala na. Ganon din po sa isang tao. Maging ang church, sinabi ko nga, ang church is not just an organization. The church is also an organism. Kaya nga kahit na ang mga organization, ang mga company may tinatawag na personality. 'Di ba? So kinakailangan hindi ito humihintong lumalago. Hindi siya humihinto na kung saan mag-develop. Gayon din po ang isang tao, maybe may part ng katawan natin na kung saan hindi na talagang nagde-develop, pero ang buhay natin hangga't tayo nabubuhay, patuloy pa rin dapat siyang nade-develop. Patuloy pa rin tayong natututo. Kapag huminto kang natututo, hihinto ka ng lumago. Importante na wag hihinto na matuto para wag humintong lumago. Keep on learning. Why? Because life keeps on teaching. Lagi pong nagtuturo ang buhay sa iba't ibang kapamaraanan, masaya, masakit. Patuloy na nagtuturo ang buhay. So dapat kapag ang buhay ay patuloy na nagtuturo, dapat hindi tayo humihinto na matuto. So ano po ang gagawin natin dito? Alam niyo po yung pag-uusapan natin ngayon ay napakalaking factor para nang sa gayon magkaroon ng usad yung ating buhay. Napakalaking factor po ito na magandang mag-engage natin kapag if ever lang naman na gusto pa nating umusad sa ating buhay, gusto pa talaga nating mag-grow, may gusto pa tayong transformation na mangyari sa atin, may gusto pa tayong mapagtagumpayan sa atin. The late Zig Ziglar once said, "It is your attitude, not your altitude, that will determine your altitude. It is your attitude and not your aptitude that will determine your altitude." Ito yung reason kung bakit marami ang magaling pero bagsak pa rin. Natutukan yung aptitude, but nakalimutan yung attitude. Ito rin yung reason kung bakit marami ang mga kawawa dati pero kahanga-hanga na ngayon. It is your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude. Ito po yung pag-uusapan natin and I hope
habang pinag-uusapan po natin siya, naniniwala po ako na kaya mo mairirinig ito, anuman ang estado mo sa buhay, anuman ang iyong edad. May mensahe sa atin lahat ang ating Panginoon ngayon. Why? Gusto ng Panginoon ay patuloy tayong umuusad. Gusto ng Panginoon na huwag tayong mapag-iwanan. Maniwala ka kahit na anong sinabi sa'yo ng tao, kahit ano na naitanim sa isip mo, maniwala ka may iuusad ka pa. May iaayos ka pa. Maniwala ka, alam mo, mayroon pang magandang nakalaan sa atin ng Panginoon. I want you to open your Bible with me. Yung text natin ngayon in Philippians chapter 2, verses 5 through 11. Philippians chapter 2 verses 5 through 11. Babasahin ko lang yung verse 5 mamaya. Pigain natin itong mga passage na ito, itong mga verses na ito. Philippians chapter 2 verse 5. Your attitude, sabi nga po natin, attitude. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Therefore, hindi masamang magkaroon ng attitude. Sino sa inyo, tingin mo ba yung katabi mo may attitude? May attitude to. Lahat naman talaga may attitude eh. Kaya lang, anong uri ng attitude? In fact, itong text natin ngayon ay nagtuturo na magkaroon tayo ng what? Attitude. But anong klaseng attitude ito? Your attitude, ganda nito hanggang dulo, abangan mo to. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Alam niyo po, the word attitude in Greek is the Greek word phroneho. Itong phroneho na ito, ang ibig sabihin nito, yung attitude, way of thinking, behavior, to exercise the mind. So sinasabi lang dito that let your way of thinking and behavior be the same as that of Christ Jesus. Hindi pwedeng Christian ka na wala kang attitude. Kaya lang, anong klaseng attitude? Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Your way of thinking, your behavior, the exercise of your mind, katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba that kung ano yung way of thinking and behavior mo, yun ang magdidikta ng magiging uri ng buhay mo. Kung ano yung way of thinking and behavior mo, yun ang magdidikta ng magiging uri ng buhay mo. Kung ano yung exercise ng mind mo, attitude, phroneho, to exercise the mind. Kung ano yung exercise ng mind mo, yun ang magiging shape ng buhay mo. Ulitin ko po. Kung ano yung attitude mo, exercise of the mind, kung ano yung exercise ng mind mo, yun ang magiging shape ng buhay mo. Kaya nga kung ano yung nagiging shape ng buhay natin, baka yun kasi muna yung ginawa nating exercise ng mind natin. Starting today, magkakaroon tayo ng napaka-basic at crucial na exercise ng ating attitude. Because it is your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude. Marami ang magaling, pero bagsak pa rin. Bakit? Because of attitude. So napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo po ba na kahit mataas ang aptitude mo, bagsak naman ang attitude mo, bagsak pa rin ang buhay mo. Remember that everything rises and falls on attitude. Everything rises and falls on attitude. Kaya nga ang number one na hinahanap ngayon sa mga manggagawa, lalo na yung mga nangunguna, napaka-importante ng character. Akala nila dati importante ang IQ. Ngayon po, napaka-importante na ng attitude ng isang tao. Why? Kahit na character will get you there. But competence will get you there. But character will stay you there. Maraming magaling, mabilis umangat yan. Kaya lang mamaya, bagsak na naman. Bakit? Because of character. Character magpapanatili sa'yo. Napaka-importante po ng character ng isang tao. In fact, yung character natin, dadalhin tayo sa nais nating puntahan sa buhay. Napaka-importante ng attitude. Your attitude is either your best friend or your worst enemy.
your greatest asset or your greatest liability. So choose your attitude because you can reap the benefits or pay the price based on what you choose. Based kung anong uri ng attitude ang pipiliin natin, pwede nating i-reap yung benefit nun o pagbayaran natin yung price nung pinili natin na uri ng attitude. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang tamang attitude na magdadala sa'yo at magdadala sa akin paangat at mag-iiwas sa'yo sa pagbagsak? So join me in our message today entitled Attitude Check. Sabihin nga po natin, Attitude Check. Ang maganda dito ngayon, by the way, ang ganda nung binasa ko 3 months ago na libro na Checklist Manifesto. Itong Checklist Manifesto na ito ay ginagamit ng mga ospital, ginagamit ng malalaking kumpanya, simpleng bagay na paglilista para wala kang makalimutan. Maraming nalulugi dahil may napakaliit na detalye, nakalimutan nila sa pag-oopera, nakalimutan nila yung simpleng simpleng rule. Doon, may nakalimutan ka. Minsan, isang maliit na pyesa. Nakalimutan mong ilagay o nakalimutan mong palitan. It will ruin your company. It will ruin your day. Kaya napaka-importante nung checklist. Ganon din sa buhay ng isang tao. Habang pinag-aaralan natin, attitude check. Meron ba ako nito? Meron ba ako nito? Meron ba ako nito? Verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. So ano ba itong attitude na ito? Na pinapagaya sa atin. At ano ba ang naging resulta nito? Number 1. Sino na po ang ready at excited ngayon? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. Verses 6 hanggang 8. Di ba sinabi sa verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ito na, verse 6. Bakit kaya? Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, verse 7, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Attitude check. Ano dapat natin yung i-check? Number 1, check your empathy. Check your empathy. Alam niyo po, minsan madalas tayong mag-react. Nagiging reactive ang isang tao at hindi siya nagiging proactive because of this. Madali tayong magsabi, mabilis tayong mag-judge o mabilis tayong i-judge yung sarili natin o yung ibang tao, napakabilis nating mag-react kasi hindi naman natin naiintindihan. Alam mo, maraming mga tao ginajudge ka, pero hindi ka naman nila talaga kilala. O hindi muna nila naiintindihan yung buhay mo. O hindi nila nararamdaman yung nararamdaman mo. Pag nagkaroon ng isang tao ng empathy, mararamdaman niya muna yun, saka ka magsabi ng judgment mo. Kung naramdaman mo yung pinagdaanan niya. O kaya naman, naiintindihan mo muna yung ikino-comment mo. Napansin natin yon, makakaiwas tayo ngayon sa disgrasya. Makakaiwas tayo ngayon sa malaking pagkakamali. Alam nyo, in the Bible, we find many theological reasons. Why incarnation? Incarnation. Si Jesus Christ, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sinabi dun sa verse 6, who being the very nature of God. Incarnation, hindi reincarnation. Ang Bible ay hindi nagtuturo ng reincarnation. Bukas makalawa, pag masama ka, bangaw ka na. Hindi ganun. Pag mabuti ka, bukas makalawa, sangre ka na. Hindi po ganun. Tinuturo ng Bible, itong incarnation na ito. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh, and dwelleth among man. Bakit importante? In the context of Philippians, incarnation was necessary in order that God could what? Could empathize with us. Could empathize with people. Ngayon ang tanong, in what sense did Christ empty Himself? Kasi sinabi dito sa ibang term, yung in-empty niya ang kanyang sarili.
but made himself nothing. Sinabi dito, taking the very nature of servant, being made in human likeness. Ano po ba ang ibig sabihin? Alam niyo po, ika-clarify ko lang po muna that Paul isn't saying Jesus gave up his divine nature or attributes. In fact, Jesus never ceased to be God. Nung si Kristo ay pumarito sa lupa, hindi niya binitiwan ang pagiging Diyos niya. He remained fully God while becoming fully human. Kasi kung wala itong divine nature na ito, hindi tayo maliligtas. Walang perpekto na alay para sa atin. Kaya lang, ba't kinakailangan yung human nature na yon para may perpektong dugo na mabubo sa krus ng Kalbaryo at magkaroon tayo ng kalinisan. Colossians chapter 2 verse 9, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. He remained fully God while becoming fully man. Ang maganda lang dito, Jesus willingly limited himself while here upon earth. Nilimitahan ng Panginoong Sokristo ang kanyang sarili. Kung hindi niya gagawin yon, hindi siya magugutom. Kung hindi niya gagawin yon, hindi niya na kailangan matulog. Kung hindi niya gagawin yon, hindi niya na kailangan masaktan. Kaya nga may katawang panlupa. Para saan? Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Yet, he did not sin. Empathy. Awareness. Ang empathy includes intellectual understanding and shared information, as well as fellow feeling. Naiintindihan mo yung kanyang nararamdaman. Napansin po natin, malaki ang tulong nito, mamaya po. Halo, napaka-importante ng empathy para sa pag-uusad ng buhay ng isang tao. If you are a business person, napakalaki ng empathy. If you want to become a successful parent, leader, napaka-importante ng empathy. But ano ang gagawin dito? First, empathy is intentional. Napansin niyo po, verse 6, who in very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made, napansin niyo po ito, made himself nothing. Ibig sabihin, hindi siya pinilit. O sige, ikaw na muna. Alay mo yung buhay mo, yoko nga. Ang sasama ng mga taong niya, pag-alaya mo ng buhay yan. Yung mga sinungaling na yan. Yung mga palamurang yan. Yung mga makasalanan na yan, yung mga maduduming yan, pag-alaya mo ng buhay, di sige na. Para sa akin na lang. Sige na nga, para sa'yo na lang ha. Gagawin ko to. Hindi ganun. But made himself nothing. Made himself nothing. Taking the very nature of a servant. Inempty niya yung kanyang sarili. Ang ibig sabihin, laying aside of the privileges that were his in heaven. Yung mga privileges na meron siya doon, inempty niya yung kanyang sarili doon. Kaya siya ay nagutom, kaya siya ay nauhaw, maging na-tempt ang ating Panginoong Sokristo. Luke chapter 4 and Matthew chapter 4. He was tempted, yet he did not sin. He chose to occupy the position of a servant. Ang empathy, sinasadya. Kung gusto mo talaga na maramdaman at maintindihan yung pinagdadaanan ng isang tao, you should do it. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga estudyante kong mga leaders, mga pastors, yung gusto mong gawin na mga kasama mo, importante, nagawa mo muna. Paano sila maglilid ng Bible study, ng life group? Hindi mo naman naranasan yun. Nakuha natin, dahil busy ka, paano kung sabihin din nilang busy sila? Nakuha mo po yan. So napaka-importante, empathy is intentional. Second, empathy is experiential. Tingnan niyo po. Verse 7, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, but being made in human likeness. Taking the very nature of a servant, but being made in human likeness. Verse 8, and being found in appearance as a man.
Na-experience niyang maging what? Servant. Maging tao. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Madalas naman, natatanong ito, ano ba ang pinagkaiba ng empathy sa sympathy? Number 1, spelling. Number 2, empathy means experiencing someone else's feelings. Empathy is experiencing someone else's feelings. It comes from the German, yung word na feeling into. Ibig sabihin, experiencing someone else's feeling. Ang sympathy kasi, on the other hand, means understanding someone else's suffering. Yung sympathy, naiintindihan ko, nauunawaan ko, ang ibig sabihin ng suffering. Why? Nabasa ko sa libro. Nakuha natin yon. Napag-aralan ko, sang-ayon sa mga pag-aaral, ganito, nauunawaan mo siya. But ang empathy means experiencing. Malaking pinagkaiba. Sympathy, malaking bagay na yon. Pero mas mabigat yung empathy. Na-experience mo, yung nararamdaman niya. Sa pamamagitan na nito, Jesus was able to identify with human beings. Ayun po yun. Jesus was able to identify with human beings. Alam niyo po, nabi ko nga magandang practice ito sa mga gumagawa ng batas. Bakit po? Try to experience what the people are experiencing. Try mo mag-commute araw-araw. Para kapag nagpapasa ka ng batas, hindi lang sympathy, kundi empathy, naiintindihan mo anong ibig sabihin na magsiksikan at magtulakan. Para nang sa gayon, kapag gumagawa ng batas, hindi lang naiintindihan, kundi na-experience mo. Try mo mamundok. Try mo pumunta ng probinsya. Kung gaano kahirap, baka sakaling dagdagan mo yung kalsada. O kaya, wag i-corrupt. Napansin mo, putol-putol. Ano ba to? Ikaw kasi pumiyahe dyan. Paano nang sa gayon nakikita natin? Nakuha po natin yon. Empathy, sabi nga ni Barack Obama, empathy is a quality of character that can change the world. Empathy is a quality of character that can change the world. If you want to become a successful or a great boss or a leader, napaka-importante ng empathy. Nung nagsiset po ako ng culture dito sa Amazing Hope, at that time may bachelor's, masteral, saka doctorate na po ako noon. But gusto ko mag-set ng example sa mga leaders natin that you can still grow. Alam niyo po ginawa ko? Nag-enroll ulit ako kasama nila. Hindi ko na kailangan yun. Yung teacher na yun, mga teacher na yun, dapat nga ako din nagtuturo sa kanila eh. Kaya sinamahan ko po sila mag-enroll. Kasi alam ko, mas malaki ang dating nun sa kanila. Mas mataas ang turnout kapag ginawa ko yun. Sa mga nasa negosyo, mas maganda yung naiintindihan mo at nararanasan mo para nang sa gayon, kapag ikaw ay nag-strategize, mas naiintindihan mo yun. Kung sino yung target mo. Kaya nga, ginagawa nung iba, nagtatago sila minsan, pumupunta doon, bumibili. Napanood nyo po yung pag-uusap, pag-i-interview ng mga billionaires dito sa Pilipinas. Tinatanong nila, pumunta ka ba sa mall namin? Oo, sabi nung isa. Para makita ko, nandoon mismo ako. Nakita ko paano ginagawa ninyo. Nakuha po natin yun. Yung iba pumipila, para makita, para maramdaman mo, ganito pala na nararanasan nila. Empathy is a quality of character that can change the world. Magandang foundation ng empathy para maging mabuting tao ka. At para maging mahusay na leader ka. Nababawasan yung mabilis na judgment sa isang tao. Sungit-sungit naman nito. Siguro masamang tao talaga to. Siguro yung nanay niyang ganyan. Dinamay mo na lahat. Siguro yung lola niyang ganyan din. Di mo alam, may sakit pala oh. May hindi pala magandang nararamdaman, no? May stage 4 na cancer pala, dun yung araw na yon, dun niya natuklasan yon, hinusgaan mo agad. Tapos pinicturean natin ng gano'n, nilagyan natin ng video. Hapo natin yon.
Kapag nagkaroon ng empathy ang isang tao, mas maayos ang judgment niya, mas maayos yung mga decision making na gagawin niya, mas mag-grow siya. Daniel Goleman once said, empathy represents the foundation skill for all the social competencies important for work. Gusto natin maging mabuti tayo na kasama, katrabaho, kaeskwela, kapamilya, check your empathy. Not just understanding, but also experiencing. Kaya nga until now, may mga nagtatanong, bakit yung bishop nyo nakakasama ninyo? Kahit inuman ng kape, sinadya ko po yun. Na kahit paano, nakakasama pa rin natin yung mga pangkaraniwan, yung mga bago, yung mga luma, kung sino ang available, kung available din ako. Ganun talaga eh. Para maiintindihan mo. Para mararamdaman mo. Para nang sa gayon, kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay, nag-strategize ka, dun mo ihuhulma. Nakuha po natin yun, nakahulma dun, hindi mas magiging effective ka. Ngayon, whereas, okay naman yung magbasa. Kasi baka pinag-aralan din naman nila. Nakuha natin, pero iba ang dating kapag ikaw mismo. Empathy represents the foundation skill for all social competencies important for work. Ano na ba nararamdaman ng mga young professionals ngayon? Ano ba ang pamumuhay ng mga millennials, Gen Z? Paano ba sila namumuhay? Ano na ba nararamdaman ng mga baby boomers ngayon? Yung mga may edad na baby pa rin ang tawag. Baby boomers. Yung mga lolo't lola nyo ng mga tawag, baby boomers. Kumusta? Ano nararamdaman nila? Ano ang kailangan nila dito sa situation na ito? Napansin mo, mas ibang dating kapag may empathy. So before you judge, before tayo mag-design, lalo po ako, isa sa of course, leader, tapos nagde-design pa ako ng mga curriculum, both sa school, kasi minsan obsolete na eh. May mga effective pa rin na parte ng curriculum natin, pero marami doon obsolete na. Anong kailangan? Empathy. Subukan mo kaya ikaw mag-aral. Nang ganyang kahaba. Subukan mo kaya, try mo kaya, ikaw magbayad ng ganyang kamahal. Mas ganito kalalagayan mo. So kapag ikaw ay nagdi-design, nararamdaman mo siya. At darating ang panahon, tuloy mo lang, magiging effective ka. Check your empathy. Sabihin nga po natin, empathy. Number 2. Verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Sa attitude check natin, number 1, check your empathy. Number 2, check your humility. Kung gusto natin ng usad, kung gusto natin ng transformation, ng change, if you want to make a difference, check your empathy. Number 2, check your humility. Alam niyo po, the Greek word for humility is tapinoo. Itong tapinoo na ito, ang ibig sabihin, to depress, to bring low. So dapat alam po natin ang kaakibat ng humility. Kasi pag hindi naintindihan ng isang tao kung ano ang price ng humility, hindi niya ito gagawin. First, humility is costly. And being found in appearance as a man, he humbled himself. Costly po siya para sa isang Diyos, bababa ka. Nasa banig ka na eh, nasa waterbed ka na eh, miga ka pa sa sahig. Nakuha po natin siya. Costly siya para kay Jesus Christ. Hindi siya ganun kadali. Mahirap talagang magpakumbaba. Minsan gusto mo nang sumabog, pero nagtitimpi ka pa. Para lang wag masunog ang pamilya. Para lang wag masunog yung negosyo mo. Para lang wag makasunog ng tao at para wag ka lang matupok. Humility is costly. Second, humility is a choice. And being found in appearance as a man, he humbled himself. He humbled. Hindi siya hinumble ng Ama. Hindi siya hinumble ng mga angels. He humbled himself. It is a choice.
Yung self-humbling na ito ng Panginoong Kristo was not against His will. Sinabi natin, He willingly took on the limitations of humility. Ngayon ang tanong, ito maganda. Ang humility ba ay senyales ng pagiging weak? Kapag ikaw ba ay nagpakumbaba, senyales ba ito na mahinang nilalang ka? Kasi minsan ganun eh. Kaya sumasabog ang isang tao, o kaya mataas na yung isa, pataasan tayo, busan tayo ng pera. Busan tayo ng araw. Busan tayo ng buhay. Kasi pag nagpakumbaba ako, ano ako mahina? Hindi. Ano ba talaga ang humility? Sign ba ito ng weakness? Define muna natin. First, alam niyo po ba, that weakness is lack of strength or lack of courage. Nakapo natin, yun ang weakness. Kapag kulang ka sa lakas at kulang ka sa tapang, that's weakness. Ang meekness naman po, or attitude of humility, is strength and courage under control. Malakas ka, matalino ka, matapang ka, pero kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kaya hindi ibig sabihin na nagpapakumbaba ka, mahina ka. Ibig sabihin, ikaw ang tunay na malakas. Kasi maraming tao, kahit nagaano kaganda ang sasakyan, kahit nagaano ka brand nyo yan, pag hindi yan pumipreno, at hindi mapreno yan, bangas pa rin yan. Sira pa rin siya. Humility. Sabihin nga po natin, humility. Nakakapagpataas, nakakapagpausad. Mas malayo ang nararating ng isang taong humble. Matthew 23:12, for whoever exalts himself will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. Ang sikreto ng isang mas mataas na building ay kung gaano siya kalalim. Kaya maraming mga tao gumuguho ang buhay because of humility. Nawala. Kulang sa humility. Sinabi po ni Robin Sharma that mastery begins with humility. If you want to master something, papakumbaba ka. Alam niyo po kung bakit? Dahil dito, sa humility ito, matatanggal ang sense of entitlement mo habang natututo ka o tinuturuan ka. Kaya maraming mga tao na natiling bobo. Because of this. Tinuturuan mo. Kaisip niya, hindi, alam ko na yan. Hangat ko lang yan. Totoo, hindi mo nga alam eh. Hindi, tagal-tagal ko na eh. Kasi ganito eh, kaya marami na natili na mahina because of this. Dahil sa humility, dito matatanggal yung sense of entitlement natin habang natututo ka o tinuturuan ka. Dito ka matututo. May kwento sa akin yung uncle ko na nasa scout ranger pa siya noon. Naging boss niya, si Fidel Ramos. Diba, graduate ng West Point. I think at that time, parang major ba siya noon? Basta ganun. Mataas na siya. Pero graduate ng West Point. Kaya lang, may training sila dito sa Philippines na tatalon sila sa helicopter. Ayan. Kaya lang, pinapatanggal pala yung ranggo-ranggo dito eh, no? Bakit? Para walang sense of entitlement. Bakit? Yung tutulak kasi sa'yo, sarhento. Paano ngayon yun? Hindi babawian mo ngayon yun. Yari ka. So ang ginawa daw sa kanya, tinulak daw siya. Ayan, nung sarhentong yun. Pagtulak sa kanya, tapos na. Sumugod ngayon daw si late president. Sumugod daw dun sa krami yata yun. Yun ay kwento lang naman sa akin. Pagsugod doon, hinahanap niya yung sarhentong yun. Kinakabahan siya. At sinabi niyang gano'n, nung nakita siya, kinakabahan na, syempre, tinulak niya eh. Doon sa helicopter eh. Kasi kailangan nung training na yon. Sinabi niya, gano'n. Ang sa dulong-dulo, sinabi niya, nagpapasalamat ako sa'yo, tinulak mo ako. Hindi mo alintana na ganito yung ranggo ko, ganito yung natapos ko, ginawa po pa rin yung dapat mong gawin. Alam mo kasi kapag may self-entitlement ang isang tao, hindi ka matututo. Kung laging iginigiit natin, yung natapos natin, yung estado ng buhay natin, hindi, boss ako ng may-ari nito eh. Hindi ka na magpapaturo sa mas mababa sa'yo. Na kung saan yun ang kailangan mong skill.
para ikaw ay mag-grow. Dahil sa humility, matatanggal ang sense of entitlement natin habang natututo tayo o tinuturuan tayo. Ito yung naging problema ko nung una, na feeling ko, napakatalino ko na. Kaya ginagawa ko sa mga professors ko, lagi kong dinidebate, nagque-question ka, hindi para matuto, kundi mapahiya yung mga tao. First year pa lang ako doon sa seminary. Buti na lang, first year pa lang ako, nirebuke na ako ni Lord. Hindi ka magiging magaling pag ganyan ang attitude mo. Pakumbaba ka. Pakumbaba ka. Sabi ni Zig Ziglar, humility will open more doors than arrogance will. Humility will open more doors than arrogance will. Maraming pintuan na nagsasara sa mga taong ma-pride. Maraming mga pintuan na nagsasara sa mga taong arrogante. Pero mas maraming pintuan na nagbubukas sa mga taong mapagpakumbaba. Humility will open more doors than arrogance will. Naalala ko, yung mga teacher na yon, na hindi maganda relationship namin dati nung arrogante pa akong estudyante, sila yung mga naging kaibigan ko. Until now. Sila yung mga tao na nakapag-impart sa akin ng malaki kasi bukas na yung relationship namin. Pero kung magkaaway kami, paano ako matuturuan? Paano ako ma-expose dun sa ministry nilang maganda kung arrogante kang tao? Napansin natin, kapag mapakumbaba ka, maraming oportunidad ang magbubukas sa'yo. Tama yung sinabi ng Bible. Diba Matthew 23:12? For whoever exalts himself will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. Therefore, the only way up is down. And the only way down is up. Mas malalim ka, mas tataas ka. Mas malalim ang pundasyon ng isang gusali, mas matibay siya at mas tataas siya. Check your humility. Being found in appearance as a man, he humbled himself. He humbled himself. Check your humility. Sabi nga po ulit natin, humility. Humility. Number 3, last but not the least. In verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Number 3, na dapat natin i-check. Check your sacrifices. Kaya ito yung mga inuuna. Ang daming pwedeng lesson na ituro sa atin dito. Na ito yung gayahin mo. Ito yung gayahin mo. Bakit ganito? Kasi crucial to. Sa isang tao na gusto pang umusad. Sa isang tao na gusto pang mag-grow. Sa isang tao na gustong makalaya dun sa present mold na meron siya. Sa problemang nangyayari sa kanila, letter to po eh. Di ba? Letter siya, ibig sabihin may problema sila. Sinabi natin, pag nagbabasa ng Bible, dahil ang genre nito ay letter, kaya sumusulat yung mga author nito, kaya sila sumulat, is either may praise or may problem. It's either may commendation or may correction. Dito sa part nito, may correction sila na ginagawa. Anong problema? May problema talaga. Kailangan makalaya sila dito. Kailangan magbago sila. Number 3, check your sacrifices. Observe carefully. Hindi sinabi sa verse na ito na obedient to the father. Obedient to the mother. Obedient to the sister. But sinabi dito, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death. Even death on a cross. Sacrifice. Isang attitude na napaka-importanteng matutuhan ng isang matagumpay na magulang, ng isang matagumpay na leader, ng isang matagumpay na gustong magsimula ng isang negosyo, ng isang matagumpay na estudyante. Sacrifice. Sabi nga po natin, sacrifice. Ano ba ang meron sa sacrifice? Ngayon ang tanong, marunong pa ba tayo magsakripisyo? Bakit? Number 1, kailangan maintindihan natin, ano ba ang meron sa sacrifice? Number 1, sacrifice is painful. And became obedient to death. Masakit talaga magsakripisyo? Masakit. Minsan nga, yung kakainin mo na lang, bibigay mo pa sa anak mo. Makakalaman sikmura mo, pero isi-share mo pa. Merong ganyan eh, no? Hindi ba sa pagmamayabang? Yung minsan, yung gutom ako, sapat na sa akin yung pagkain ko, kaya lang may sharean ka ng budget mo. Mahirap eh.
Sasaluhin mo minsan yung ibang bagay na masasakit. Sacrifice is painful. But alam po ba natin, handa si Lord masaktan, gumaling ka lang. Handa si Lord masaktan, gumaling ka lang. 1 Peter chapter 2 verse 24. He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds, we have been healed. Grabe. By His wounds, we have been healed. No pain, no gain. Sacrifice is painful. Parte ng buhay yan. Mas okay nang masaktan ka ngayon kaysa habang buhay kang nasasaktan at sinasaktan dahil wala nangyari sa buhay natin. Mas maigi pa. Pero pangalawa, sacrifice is shameful. And became obedient to death and death, even death on a cross. Alam niyo po ba that death on the cross is not a painful death. It's not just a painful death, but also a shameful death. Ang pagkamatay sa krus dati ay hindi lang masakit na kamatayan, kundi ito rin ay nakakahiyang kamatayan. Kaya gagawin sa iyan, hindi lang para parusahan ka, kundi mapahiya ka. Kaya sila hinuhubaran dati. Tapos hirap na hirap ka. Hari ka ba? O yan, tignan nga natin, hari ba yan? Nakapako sa krus? Hari ba yan? Nahihirapan. Death on the cross is not just a painful death. It is also a shameful death. Kaya siguro maraming tao ang sobra ang kagustuhang maging successful, pero kulang ang binibigay na sacrifice. Bakit? Gusto maging successful, pero kulang ang sacrifice because sacrifice is painful. Sacrifice is shameful. Gusto magtagumpay. Gustong maging masaya, pero ayaw masaktan. Kaya sinabi ko nga, kapag nagmahal ka, kasama ang pagiging masaya, pero kasama rin ang sakripisyo. For God so loved the world, nagmahal, but He gave His one and only Son. Parte talaga ang sakripisyo pagdating sa relationship. Parte talaga ang sakripisyo kapag nagsisimula ka. Kapag ayaw mo ng sakripisyo, kalimutan mo na ang success. Pero kapag handa ka mag-sacrifice, maniwala ka, nanganganak yan ng tagumpay. Napoleon Hill once said, great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Great achievement is usually born of great sacrifice and it's never the result of selfishness. Hindi na itayo ang gusaling ito nang walang nagsakripisyo. May boss na nagsakripisyo ng kanyang pera. May boss na nagsakripisyo ng kanyang time. May mga manggagawa na nagsakripisyo ng kanilang buhay. Kaya tayo ang isang gusali. Lahat na nakikita natin na maganda sa ating paligid, bago natin na-enjoy, may nagsacrifice muna. Sa mga anak na nandirito, bago tayo naging ganito, may magulang muna na nagsakripisyo sa iyo. Whether ang tingin mo sa nanay mo o sa tatay mo ay masama, wala namang perpekto. Hindi ko rin alam kung ano specifically. Pero may nanay muna na nagbuwis ng kanyang buhay. Lumabas lang tayo sa mundong to. Sacrifice. Kaya minsan sa mga hindi pa kayang gumastos, na nandirito ngayon, ganda-ganda ng damit, ganda ng buhok. Tignan mo, may bata ka bang katabi ngayon? Ganda-ganda naman. Pogi. Meron mo na nagsakripisyo para maibigay yung pera sa atin, maibigay yung mga bagay-bagay sa atin, may nagsakripisyo muna dyan. Na minsan, tayo, ang saya-saya natin, but behind that smile, may isang tatay na nasusugatan habang nagtatrabaho. May isang nanay na kung saan stress na stress, maibigay lamang yan. Magkaroon ka lang ng magandang damit, magandang bagay. Lahat ng mga nakikita natin ngayon, dito, may isang araw, punong-puno ng stress, paano natin babayaran? Paano tayo makakabili nito? Kailangan mapag-produce kalahating milyon nitong linggong ito. Kailangan makapag-produce ilang linggo ng 1 milyon para lang maituloy ang ministry. Napansin natin, bago lumitaw ang isang magandang bagay, may nagsakripisyo muna dito. Sabi nga po natin, sacrifice. Great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Salamat sa Panginoon dahil may nagsakripisyo. Kaya ganyan sila kasi nagsakripisyo ka muna.
Kaya may mga taong nag-i-enjoy ngayon kasi may nag-sacrifice. Kaya tayo nagkakaroon, na-i-enjoy ang salvation ngayon. Kaya natin na-i-enjoy, kapatid, ang relationship natin kay Lord. At kaya tayo may hope na hindi tayo pababayaan ng Panginoon balang araw, anuman mang mangyari sa mundong ito, magunaw man ang daigdig, hindi tayo natatakot. Dahil may pangako sa atin na eternal life ang ating Panginoon. May pangako sa atin ng Panginoon na new heavens and new earth. Salamat na lang. Dahil may nagsakripisyo mo ng Jesus. Salamat sa sacrifice. Dahil magkakaroon tayo ng success. Come on, palakpakan natin na mas malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Great achievement is usually born of great sacrifice. Buti na lang may hindi naging selfish. Ngayon ang tanong, saan dinala? Dito na ako mag-i-end. Saan dinala ng attitude na ito si Jesus Christ? O sige na. Attitude check. Check your empathy. Check your humility. Check your sacrifices. Ano nangyari ngayon sa ganitong klaseng attitude ng ating Panginoong Kristo? Verses 9 and 11. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Napansin natin yung mga terms dito. Exalted above. Luluhod sa Kanya. Pangalan niya ang i-confess. Maluluwalhati ang Ama. Grabe! Therefore, your attitude determines your altitude. Kapag di ka na makaahon, di ka makausad, check your attitude. Kapag gusto mong makabangon, check your attitude. Listen to this, brothers and sisters, before we will end. Huwag mong ubusin ang panahon mo kay iisip sa hindi magagandang ginawa sa iyo ng ibang tao. Ulitin ko huwag mong ubusin yung panahon mo kay iisip sa hindi magandang ginawa sa iyo ng ibang tao. Kaya hindi nababago ang buhay mo. Isipin mo kung ano ang dapat mong baguhin para magbago ang buhay mo. Nandiyan na, saktan na tayo But isipin mo ngayon, ano yung dapat kong baguhin para mabago yung buhay ko. The next time you see yourself failing back to back with no sign of success, with no sign of progress, ask yourself where you are going wrong. Saan ba ako nagkakamali dito? And then be optimistic. The next time you start blaming others, ask yourself, were they really at fault or where you are the one who messed up? Attitude check. Check your empathy. Try muna nating intindihin sila. Seek to understand, sabi nga Stephen Covey, then to be understood. Pag iginigiit lagi natin ang ating sarili, hindi mo maiintindihan yung kapwa mo. Nawain mo muna, then ipaunawa mo yung sarili mo. Kasi once na ginigit natin sarili natin, baka hindi na tayo makinig sa iba. Empathy. Check your humility. Tandaan natin, mahirap pabagsakin ang taong mapagpakumbaba. Bakit? Sanay na ako sa baba. Sige, baba mo ko ng baba. Sanay na ako dyan. Mahirap pabagsakin ang taong mapagpakumbaba. Check your sacrifices. You need to give up something for you to grow up. Give up something for you to grow up. Yung attitude na ito ang babago sa buhay natin, sa pamilya natin, sa career natin, at sa pagkatao natin. Listen to this as we end this. A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Para yang sirang gulong na hindi mo pwedeng ipilit. Hindi talaga uusad. Kailangang palitan para muling umusad. Kaya sinabi sa verse 5, your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Naniniwala ako na kaya mo napakinggan ito. May maganda pang plano si Lord sa buhay mo. May dream na ibibigay sa iyo. Ano man ang dreams natin ngayon. Ano man transformation ang nais natin. Ano mang area ng buhay natin. Kaya ito yung inuna ni Lord.
na ipagaya sa atin kasi ito yung kailangan natin. Maniwala ka kapatid, sinabi ko nga, pwedeng maganda ka na, may gaganda ka pa. Pwedeng maayos ka na, may iaayos ka pa. Pwedeng malago ka na, may ilalago ka pa. Well, kung hindi talaga, para sa atin na message na ito, may magandang plano si Lord sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Ayaw pong mag-end na hindi ko sa inyo mabanggit itong isang bagay na ito. Naku, napaka-crucial po nito. Hindi ko na po nailagay dyan. But di ba may sinabi dito sa verse 5? Your attitude should be the same. Sabi nga po natin, same. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Alam niyo po ba yung Greek word na binanggit dito is tuto. Itong same na ito, your attitude should be like them. Hindi, should be the same as that of Christ Jesus. Yung tuto na ito, it means the same, not the other. The same, not the other. Alam niyo po, dumating ang panahon na naging katulad ko na yung mga taong ayaw ko. Ulitin ko. Dumating yung panahon na naging katulad ko na yung mga taong ayaw ko. May mga taong kinaiinisan ako dati dahil binuli ako. Dahil kung ano ang sinabi sa akin na sa pamilya ko. Mga gustong sumira ng buhay ko. Ayaw ko sila. Hindi sa ayaw ko yung simpleng pagkatao nila, pero ayaw ko yung ginagawa nila. But dumating ang panahon, ganun na rin ako. So, ang mensahe na dapat matutunan ng isang tao, don't become the last person who hurt you. Don't be the same person who hurt you. Dahil ayaw ko sila, iba yung na-develop sa akin. Dahil ayaw ko tong ganitong mga taong ito, di ko nakikita. Ginagawa ko na sa iba yung ginawa nila sa akin. Nung may taong gustong sirain yung buhay ko, mamaya dyan, ginagawa ko na rin sa ibang tao. Yung mga ginawa sa akin ng panahon ng kahinaan ko. At panahon, hindi mo kayang gumanti, hindi mo kayang lumaban, pero ginawa sa'yo ng mga tao dahil weak ka. Mamaya pwedeng ginagawa na rin natin sa ibang tao. Napansin mo po yon? Ayaw mo yung ginawa sa'yo ng tatay mo. Na iniwan kayo. Mamaya ikaw, nangiiwan ka na rin. Ayaw ko dati na sinasaktan ako. Mamaya sinasaktan ko na rin yung ibang tao. Libo-libong tao ang ginawan ko ng ganun. Yung ayaw ko, ginagawa ko na sa iba. So don't become the last person who hurt you. Don't be the same person who hurt you. Ngayon ang tanong, sino kaya ang makikita mo o makikita nila pagharap mo sa salamin? Pagharap natin sa salamin, sino kaya ang kita? Yung taong nanakit sa'yo, pag salamin mong gano'n, oh, ito yun ah. Hindi nakakit sa akin ah. Pagkita ng ibang tao, di ba ginanyan din siya? Ba't ganyan ginagawa niya? Di ba minulis siya din siya? Ba't ganyan ginagawa niya? di ba binabagsak siya ng mga tao? Bakit ganyan ginagawa niya? Kaya nga, mga kapatid, ang ganda ng sinabi dito, your attitude should be the same. Nakuha niyo po? Should be the same as that of Christ Jesus. The same, not the other. Not the old you. Hindi katulad ng ibang tao na nanakit sa'yo. Should be the same as that of Jesus. Kapag salamin natin, hindi yung lumang ikaw. Hindi sila na nanakit sa'yo, kundi si Jesus na nagmamahal sa'yo. Gusto mabago yung buhay mo. It all starts with Jesus. Siya ang gayahin. At hindi tayo. At hindi ibang tao. Kung gusto mo magsimula, ang ganda magsimula kay Jesus. I want you to close your eyes right now. Brothers and sisters,
Alam ko minsan masakit talaga. But don't become the last person who hurt you. Don't be the same person who hurt you. Panay paramdam sa iba ang ginawa sa'yo. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Sa mga tao dito ngayon, sa mga kapatid na nandirito ngayon, I don't know kung ano yung mga past natin. Past hurts, pinanggalingan natin, na hindi magandang journey. The Lord wants to heal you. Na kapag nanalamin ka, hindi kita yung wasak na ikaw. Yung nasirang ikaw. Pag salamin mo, tama, makasalanan ako. Tama, nawasak yung buhay ko. Pero si Jesus ang namumuhay sa buhay ko. Si Jesus na nagpapagaling. Si Jesus na nagliligtas. Si Jesus. Si Jesus. If you're this person right now, sinasabi mo, Lord, gusto ko po magsimula. Heal me. Transform me. Iusad mo, Lord, ang buhay ko. If you're this person right now, habang nakapikit ang bawat isa, at sinasabi mo, Lord, ikaw ang makita sa buhay ko, Lord. Hindi yun, nawasak na ako. Kasi every time, Lord, na nakikita ko yung sarili ko, di ako makalaya, Lord. Dahil sa ginawa sa akin, o yung nagawa ko. Di ako makalaya. Palayain mo ako, Panginoon, sa past na ito. Palayain mo ako, Panginoon, sa bitterness, sa pain, sa hurt na ito, Panginoon. If you're this person right now, sinasabi mo, Lord, gusto kong umusad ang buhay ko, gusto kong lumago, gusto ko palahalo, Panginoon, na ikaw ang makita sa buhay ko. Kapatid, sino man lumapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Naiintindihan mo ba ang mensaheng ito? If you understand this message right now, mananalangin tayo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Challenge kita, lift up your hands right now. At the count of 3. And I believe kikilos si Lord sa buhay mo. Lift up your hands. 1, 2, 3. I want you to pray this prayer with me right now. And make it your personal prayer. After this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung pinag-pray mo ito for the very first time, si Lord ang makita sa buhay mo. Simula ka kay Lord sa journey ng Panginoon. Mahal ka ni Jesus. And for all of us right now, na may hindi magandang nangyari sa buhay natin, halang masakit pag salamin natin, ang nakikita natin yung wasak na tayo. Pag salamin natin na nakikita natin yung nagwasak ng buhay natin. Pag salamin natin na nakikita natin, nararamdaman natin yung mga taong nanira at nagwasak sa atin. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Lord, in the name of Jesus, I speak, God, for healing. Sa mga tao, Panginoon, na ibinagsak, winasak, nakatikim ng samot-saring hindi magagandang salita. Sa mga tao, Panginoon, at maging mga mahal nila sa buhay. Lord, winawasak ko anumang hindi magandang imahe na nakikita niya, Panginoon, sa kanyang sarili. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, palayain mo po ang bawat isa. I-heal mo po, Panginoon, ang nawasak na puso, ang dinumihan na isipan. At dalangin ko nga po, Panginoon, bigyan niyo kami ng bagong puso. Sapat na empathy, Lord. Dahil minsan nangyari sa amin na hindi maganda, hindi na dapat magawa sa iba. Lord, I pray, God, for spirit of sacrifice.
Tatagin niyo pa po, Panginoon, ang mga magulang, ang mga estudyante, ang mga manggagawa na nagsasakripisyo. Continue to strengthen these people, God. In the name of Jesus. At Lord, bigyan niyo po kami ng pusong mapakumbaba. Nang sa gayon, ikaw naman ang maitaas sa aming buhay. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw ang ating Panginoon. I will give you a few seconds. Pagbulay-bulayan mo ito. Lumapit ka kay Lord personally. Hingi ka ng kagalingan kay Lord. Hiling ka ng bagong puso, ng bagong buhay, kagalakan na nagmumula sa Kanya. Ikaw kay Lord ng kapayapaan at kalayaan. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Ikaw at ang Panginoon. Hayaan mong kumilos ang Panginoon sa iyong puso. May pinaghihilom na sugat ang ating Panginoon. Muli niyang ipinapatibok ang puso mo, tulad ng tibok ng puso niya. Meron dito binibigyan ka ng Panginoon ng vision. Sa kabila ng pinapangit na pangitain at nakikita mo sa mundo, binibigyan ka ng Panginoon ng vision for a brighter future. Fill us, God, with your presence right now. Fill us, God, with your love in the name of Jesus. Envelop us, Lord, with your presence. Give everything to the Lord. Just surrender everything to God. Ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Siya ang bahala sa iyo. Sunod sa plano ng Panginoon. Magandang plano sa iyo ni Jesus. Lahat ng hindi magandang bagay na itinanim sa iyo, surrender everything to God. Surrender everything to God. Surrender everything to God. Come on, for the last time. Oh Lord. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am. Yes, Lord. Just come to Jesus right now. Your hands, I surrender. Oh Lord. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. In the name of Jesus, we surrender everything to you, Lord. Lahat ng hindi magandang na itanim sa aming puso't isipan, isinusuko po namin sa iyo, Panginoon. So kung minsan pagsalamin namin, yung hindi magagandang yun, Lord, ang nakikita na namin, Lord. At hindi na ikaw, Panginoon. Salamat dahil may pinagaling ka ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil may hinilom kang sugat ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil may binago kang puso't isipan ngayong araw na ito. Sa iyo po kami magsisimula, Lord. Sa iyo po kami magsisimula. Marami pong salamat. Ano man ang sabihin sa amin ng mundo, ng tao, maging ng sarili namin, Panginoon. Salamat, ikaw ang makita sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay namin, Panginoon. Salamat nga pong muli. Papurihan ka sa buhay na ito. Papurihan ka, Panginoon, sa tagumpay na gagawin mo sa bawat isa. Lord, I can see a bright future for everyone, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba dahil sa iyo ito nararapat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng
Amen. Come on, lahat ng pinagpala ng Panginoon, mas malakas na palakpak sa ating Panginoong Jesus. Come on. Hallelujah.